Pangunahing hanap buhay daw noon sa Mandaluyong City ang paglalaba. Pero taliwas sa nakasanayan, ang nakatoka sa gawaing ito, hindi mga Eva kundi mga Adan. Si Jiggy Manicad on assignment. Kabilang ang Mandaluyong sa mga lungsod na masasabing sentro ng komersyo sa bansa. Pero sa gitna ng modernisasyon, hindi nawawaglit ang simpleng pamumuhay. Gaya na lamang ng pagkain na binabalik-balikang lugaw ni Venerando Rias o mas kilala bilang long hair. At ang perfect partner nito, ang higanteng siopaw na sinlaki ng plato at simbigat ng helmet. Lingid sa kaalaman ng marami, may isa pang simpleng gawain kung saan bihasa mga taga rito dahil sila raw mga Mandalenyo, proud to be labandero. Yun nga lang, ito'y noong mga panahong uso pa ang paglalaba sa mga batis at ilog. Sa paglipas kasi ng panahon at pagpasok ng mga makinarya sa paglalaba, tila naglahong parang bula ang mga labandera. Lalo na ngayon, high-tech na eh. Hindi tayo dapat magdepende doon. Kasi darating ang araw, yung lahat ng yan, mawawala yan eh. Taliwas sa nakasanayan sa Mandaluyong, ang nakatoka sa gawain ito, hindi si Eva, kundi si Adan. Alamat na kung ituring ng mga Mandalenyo, si Mang Johnny. Mahigit 3 dekada raw kasi ang inilaan niya sa paglalaba. Kwento niya sa isang local historian. Iho, nung panahon namin, hindi uso yung word na andalisaya. Pag ikaw labandero, maton ka. Ni minsan daw, hindi kinahiya ng Mang Johnny ang paghawak ng sabon, palo-palo at batya. At para kilalanin ng tulad ni Mang Johnny na kumakayod sa paglalaba, sa tradisyonal na pamamaraan idinaan ng lokal na pamahalaan ang pagpapakilala sa paglalaba. Sa araw na ito, mga kabataan ang naglaban-laban sa husay sa pagkusot, pagbanlaw at pagpapaputi ng mga labada. Suot ang tradisyonal na karosonsilyo, kanya-kanyang diskarte ang mga kabataan. Inahataw nila doon sa bato, ilalagay doon sa batya, paalala sa mga tao na nung araw, yun ang talagang ginagamit ng mga labandero. Ang mga kalahok, animoy sumasayaw at nag-e-enjoy pa habang hinahampas sa adobe ang mga damit. Hindi naman lahat ng mga naglalaba mga babae. Siyempre may mga lalaki rin. Bilang tao naman din kami. Ang kaiba lang kasarian lang po. Kaya kung anong kaya ng mga babae, ganun sa mga lalaki. Ang trabaho ay trabaho. Sa isang pamilya, kinakailangan mapababae, mapalalaki, ay dapat marunong gawaing bahay, regardless of gender. Tulad ng ilang hanap buhay, ang paglalaba hindi raw dapat nakabase sa kasarian. Dahil anuman ang iyong ginagawa, basta't hindi nababahira ng mantsa, walang dapat ikahiya. Sa ating lipunan ngayon, ay kinakailangan meron tayong tinatawag na patas na pagtingin. Ay sapagkat hindi naman ito ikatataas o ikabababa ng isang gender. Ako si Jiggy Manicad at ito ang aking assignment.